ang North Korea ang isa, or should I say ang pinakamahigpit na bansa sa buong mundo. Walang internet doon tulad ng sa atin. Sa kanilang leader ka rin dapat manalangin. May sabihin kang hindi maganda kay Kim Jong-un, ay last mo na yun. COVID-free na rin sila at alam na natin kung ano ang nangyari doon. Matik, 6 feet below the ground ka na sa sobrang higpit body, ay paanong pati ang mismong kapatid ni Kim Jong-un ay pinaniniwala ang kanyang ipinatumba. Hindi lang yan dahil mala Mission Impossible body, istoryang mapapanood mo lang sa TV kung paano ito metikulosong pinlano at ginawa. Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Buddy, before we dive into this, ay tignan ninyo ang dalawang larawang ito. Sa kaliwa ay ang kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Jong-nam. Look how friendly he is, parang isang tao na masarap ka-jamming. Kwela kumbaga. At sa bandang kanan naman ay si Kim Jong-un. No comment buddy, but I let you decide sa ating comment section. Ngayon, ang tatay ng dalawang magkapatid na ito ay may pangalang Kim Jong-il na noon ay siyang leader ng North Korea, and before, noong nabubuhay pa siya buddy, ay ang paborito niyang anak ay si Kim Jong-nam kumpara kay Kim Jong-un. Dahil dito ay marami ang nagsasabi na siya dapat ang napipinto, ang susunod na dapat magiging leader ng North Korea. Malayong malayo kasi ang ugali ni Kim Jong-nam kay Kim Jong-un. Alam mo ba di isang bagay na magpapatunay na malayo talaga ang agwat o ugali ng dalawang magkapatid na ito ay itong si Kim Jong-nam ay noong 2001 ay gumawa ng peking passport upang pumunta ng Japan. At hulaan ninyo buddy, what do you think ang dahilan niya para pumunta sa Japan at mag-effort pa para gumawa ng peking passport? Ganon ba talaga kaimportante yon? Paki-comment ito sa ibaba. Buddy, ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay obsessed na obsessed siya. Gustong gusto niyang pumunta ng Tokyo Disneyland. Tama buddy ang dinig mo, sa Disneyland. Imagine, ang anak o kapatid ng pinakamahigpit na bansa sa buong mundo ay may obsession sa Disneyland. Pero hindi siya nagtagumpay na makapasok dito. Nahuli siya kasi ng mga pulis at mula nang malaman ng kanilang angkan ang tangka niyang pagpunta sa Disneyland ay unti-unti na siyang hindi naging paborito ng kanyang tatay at pati na rin ang mismong kapatid niya na si Kim Jong-un. Tila ba buddy na parang itinatakwil siya ng kanilang angkan bilang anak. Think of it buddy na parang nakakahiya kasi sa buong North Korea na ang isang dapat na magiging tagapagmana ng sobrang higpit na bansa ay may obsession sa Disneyland. Wala na noon sa North Korea si Kim Jong-nam dahil sa kahihiyan. Makikita natin si Nam na naglalakad sa mataong airport. Walang kamalay-malay na may dalawang babae pala ang siyang sumusunod sa kanya. Ilang sandali na sinundan siya ng mga babae habang nag-iikot-ikot sa loob ng airport. At nang makakuha ng tiyempo ay sinunggaban nila si Nam at gamit ang panyo ay itinakip nila ito sa kanyang mukha. Ikinalat, ipinunas nila ito buddy
sa mukha ni Nam. Pagkatapos ay agad na pumunta ng banyo ang dalawang babae para maghugas ng kamay. Samantala, sa isang anggulo naman ng CCTV ay matapos na mabahiran si Nam ng kung anong bagay ay pumunta si Nam sa mga security guard ng airport. Ang sumbong niya ay may babae ang siyang nagpunas sa kanyang mukha ng kung anong bagay, sabay nakaramdam siya ng labis na pagkahilo. Mabilis na isinugod si Nam ngayon sa pinakamalapit na klinik at doon ay nawalan siya ng malay. Kasabay nito ang pagbomba ng oxygen sa kanya ng mga nurse upang magising. Ngunit maya-maya pa ay idineklara na siyang patay. Yun pala ay yung bagay na ipinuna sa mukha ni Nam ay isang sobrang nakakalasong kemikal na may pangalang VX Nerve Agent. Isang kemikal na pag nalanghap o napunta sa bibig, mata o ilong ay ilang minuto ka na lang na mabubuhay dito sa mundo. Sobrang nakakalason kasi ito. Now, ito talaga buddy ang nakakabilib sa kwentong ito na kung paanong na-hire itong dalawang babae para gumawa ng ganitong krimen. Nahuli sila noon ng mga pulis at sa patuloy na investigasyon ay nalaman nilang itong dalawang babae pala ay nilapitan ng isang lalaki para sa gagawing prank show. Ang siste ay may taong magbibideo sa kanila at ang pinaka-prank na gagawin ay magpupunas ng panyo sa mga strangers at ang kapalit noon ay bibigyan sila ng talent fee at base rin sa kanilang statement ay bago si Nam ang kanilang quote-unquote ipaprank ay ginawa na nilang mag-prank sa ibang mga tao, pero yun nga lang ay ito ay tunay na prank, walang laso ng panyo na kanilang ginamit. Isipin mo buddy na parang tinitrain yung dalawang babae sa gagawin kay Nam. Ginagawa ng secret organization ng mga ganitong technique buddy para as much as possible ay maging natural ang lahat at iwas sa hulihan. Nang magsimula ngayon ng paglilitis sa dalawa ay napatunayan nga na totoong hinire lang sila ng sindikato para gawin ang ginawa kay Nam. Labis sila na nagsisisi sa kanilang ginawa. Ang inakala nilang isang prank show lamang ay buhay pala ang magiging kapalit. Ang ending ngayon ay binigyan sila ng hindi habang buhay na pagkakabilanggo kundi buwan lamang at kalaunay nakalaya. Ngayon, isipin nyo buddy, kung hindi nangyari ang lahat ng ito, ay I can say na siguro na ang buong North Korea at yung mga taong nakatira doon is in a much better place. Mas magiging maluwag, malaya sa kamay ng isang leader na mababaw ang kaligayahan at gusto lamang ay mabuhay ng normal. Wala nang iba kundi si Kim Jong-nam. At dyan na nga siguro buddy matatapos ang videong ito. Muli, maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.